Hi guys! Welcome back to my channel Talk and Tell USA. Ang pag-usapan natin ngayon guys, requested ito about relationship. Isi-share ko lang daw sa kanila or sa lahat na makikinig nito or makarating nitong video na to na pag-usapan daw natin ang relationship. Kasi nga sa aking personal life, yes, ang dami ko nang naranasan na mga relationship. So, sabi, may nag-request sa akin nga mag-share daw ako. Pero, itong isi-share ko sa inyo, nangyari din to sa akin. So, requested nga lang talaga to ko. Mag-share daw ako sa aking personal lang na relationship. So, ang i-share ko sa inyo, yung naranasan ko lang talaga. Marami akong naranasan sa relationship. In my age, matanda na ako, syempre, marami na akong naranasan sa relationship. In fact, sa totoong buhay, sabihin ko sa inyo, nandito ako sa US, syempre, may divorce. May divorce dito kasi, kaya ayan, nag-divorce. So naka-divorce din ako. Pero ang sasabihin ko lang sa inyo na this is not about my ex-husband. This is about like boyfriend, girlfriend when I was younger, you know what I mean? So, yan lang ang i-share ko. Pero maybe some days I will talk about more about my own relationship here, so I can probably give awareness to the youngsters, the younger people. But not today. This one only because for me guys, I don't really talk my own personal life or anything whatsoever in my blog. But this one is excused because it's really requested it. Kaya pagbigyan kita, somewhere down in the Philippines, pagbigyan kita. Ang sabi mo sa akin na ano daw ang aking naranasan sa relationship. So, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, this is when I was younger. So, this means it's a jowa-jowa. Okay, jowa. Nagjujuwa kayo. Okay. So, ang aking masasabi dito nga, aking na-experience nga, I ignore the red flags. Kasi, ako kasi guys, lalo na nung bata pa ako, like high school, college, well, let's talk about when I was college. Kasi medyo may pagka-mature na yan. Ako kasi, masyado din akong magtiwala. Kasi, when I was younger, syempre, nag-aaral pa tayo based parang puro tayo aral. Kasi nga, mahirap na, mahal ang gasto sa college, di ba? So, kailangan mag-aral ka talaga. Although, kahit meron kang jowa-jowa, syempre, jowa-jowa, pero jowa lang yun, yung bang hindi mo talaga siniseryoso dahil ang siniseryoso mo yung education mo, yung lessons mo, kasi nga, syempre, nagbabayad ka doon per unit, yung mga class mo, di ba? So, kailangan mo talaga. So, noong time na yun, syempre, meron na akong jowa, kaya, nagtitiwala ako, syempre jowa mo yun, di ba? Magtitiwala ka. Ngayon pala, sa buong pagtitiwala ko, yung aking jowa, nag-take advantage pala siya. I say take advantage kasi sa tingin niya sa akin nga, parang okay lang talaga ako kung anong sasabihin niya, kung anong nire-request niya, ganon. Okay lang ba yung bang sasabihin niya nga, pupunta ako doon sa mga kaibigan ko, yung mag-outing sila, ganun, mag-hot spring outing sila, ganun. So, okay, good. Ganun, sige, masaya kayo doon, magsaya kayo doon. Ganun, tipong ganun kasi siyempre tiwala lang. Tapos, ayun, ako ng mga homework, weekends, busy, tatrabaho dahil mga homework sa weekends, ganun. Tapos, sila maraming barkada siya. So, tiwala. Tapos, siyempre marami siyang mga barkadang lalaki at saka babae, 'di ba? Tapos ngayon merong magsasabi sa akin, "Hoy, nakikita ko yung yung uyab mo. Nakita ko kanang grabe ka kadot-dot, ka sweet-sweet ng mga babae doon. Parang talaga." Sabi ko, "Ay, ganun lang talaga 'yan, kaning friendly kasi yan, saka joker din yan siya." Tapos
mabait din yan siya, kaya matulungin, gano'n, tutulong yan sa mga babae kung sakaling nangailangan ng tulong, dadalhin niyo yung mga bag, whatever, yung mabibigat na dinadala ng mga babae, kukunin niya yan, tapos yan ang magdala, tipong mga gano'n talaga yun, pag may pagka-gentleman yun. Talagang tiwala lang ako. Tapos meron ng kaibigan ko na nagsasabi na iwan ko sa iyo kasi yung jowa mo, yung uyab mo talaga naman sila lang dalawa doon sa tapos nagkakantahan sila, nagigitar-gitar sila, ganun. So still sabi ko ay okay ra yan kasi mga friend yan nila magkasama yan sila. Siyempre nag-i-enjoy lang yun, hot spring sa weekend, ganun, nag-hot spring sa Laguna, ganyan, sa Batangas, ganun. Laguna din, Batangas, ganun every weekend. Tapos ngayon, so tiwala lang talaga ako. Tapos nung halimbawa sa yung dati-rati, 'di ba dati-rati beeper pa yon ang nakaano. Wala kasi dati walang cellphone, 'di ba? Beeper pa talaga 'yun. So titingnan ko yung beeper niya, 'di ba words pa yan, text pa yan, pero hindi yan cellphone, beeper lang talaga, yung as in like single beeper, tapos may message doon. Tapos, yun, makikita ko yung message, ini-ignore ko lang kasi barkada naman yan, mga babae nag-message, tapos mga ganun, pero ini-ignore ko lang talaga. Tapos yun pala red flags na, nung, as I grow, na-realize ko nga, yun palang ganun, red flags na pala yun. Pero ini-ignore ko lang kasi sabi ko, ay mabait naman siya, ganyan naman talaga yan siya, ganun. Tapos, ayan, fast forward, nalalaman ko na nagpunta sila sa birthday getaway weekend. Tapos nalasing sila. Tapos ngayon, syempre may mga babae doon. Kasi ako naman kasi guys, hindi talaga ako mahilig magpunta sa malalayong lugar tapos mag-outings doon. Nag-aaral lang talaga ako, tapos yung mga projects ko ginagawa, tapos kung matatapos na, nagtatrabaho naman ako, ganun. Ayaw ko yung pag mag-aaral ako, iniiwasan ko yung mga matitinding mga barkada nga mag-outings na tag 2 days, ganun. Iniiwasan ko kasi mahal talaga ang college, tapos ayaw ko yung sasayangin, kaya iniiwasan ko yung ngayon. So kaya yung jowa ko, siya mismo ang umalis, tapos kasama yung mga barkada niya. Tapos okay, nung nangyari na yon, nangalasing daw sila. So may nagsabi sa akin nga, natutulog daw ang aking uyab sa mga babae, mga lalaki, kanang lahat combine sila, parang sardinas nga, sinasabing matutulog sardinas style, parang ganun ang nangyari doon. Tapos mga lasing na. Tapos ngayon ako, tapos hindi ka pa rin, sabi ng aking friend, hindi ka pa rin mag-imbestiga kung baka mamaya anong nangyari ko. Ano na mag-imbestigahan ko, nga nagsabi naman siya nga, ayun, nagsaya lang daw sila, nalalasing, gano'n. Tapos, yan, natulog silang lahat doon. Tapos, wala naman, bumalik naman kami sa eskwelahan. Pumasok sa school, okay man lang, walang nangyayari. Ganun, wala naman ako nakikitang mga sign nga close sila sa mga babae doon, sa classmate naman, wala naman yung barkada, wala naman nga parang talagang tipong magjowa, wala akong nakikita doon. So, yung mga sinasabi ng aking friends, ini-ignore ko lang. Tapos ngayon, fast forward, so, nagpunta ako sa grocery at nagbili ako ng mga aking mga kailanganin. Nakita ko yung kaibigan ng aking jowa, yung kaibigan niyang babae, nagkita ko yun. Tapos, siyempre, nag-usap kami sa store. Sabi ko, kumusta na? Ganon. Sabi niya, okay lang man. Ay, ang saya-saya namin, ganon. Wala, talagang nag-usap kaming as in, wala siyang nagawang kasalanan sa akin. So, wala. Masaya lang din ako. Nag-usap kami, tipong ganun. Tapos, nung nalalaman ko na, nga, another fast forward, mga 2 months later, after that. So, nagpunta kami sa like karaoke bar. Yun lang, simple lang parang showcase. Di ba, also ang showcase ngayon, live band noon sa Philippines, doon sa may mga Rojas Boulevard, ala ko yun.
may mga shikis live dyan. So, weekend, sometimes kung meron akong time, pupunta ako doon. So, nag-shikis live kami, band. Tapos ngayon, nagtataka ako, pero na-ignore ko pa rin. Pero nagtataka pa rin ako nung time na yun. Nagtataka ako kasi marami talaga kami, babae at lalaki. Tapos yung uyab nila, uyab din ko, ganun-ganun. Tapos nagtataka ako kasi kasama ko yung uyab ko, tapos yung mga barkada naming mga babae. Tapos ang uyab ko ay binilhan niya ng drinks ang kaibigan namin. Kaibigan ko, kaibigan din niya yung babae. Tapos ako, wala. Di nagtaka ako doon. Sabi ko, hala, bakit kaya ganyan? Sabi ko, parang nilaktawan ako Sabi ko gano'n. Tinanong niya yung aming friend na babae nga, gusto mo itong, anong gusto mong iinumin? Tapos sabi rin ng babae nga, ito, ganyan, ganyan. So, ayan, binigyan din siya. Tapos samantalang ako, hindi ako tinatanong. Tapos, para bang hindi ako binigyan ng drinks. Doon yung attention niya sa kaibigan naming babae. Tapos katabi lang namin yun. Doon na ako meron akong question na meron na akong nakikitang dirt doon ba. So, but then, nang umuwi na kami, sabi ko, tinanong ko sa kanya ko, meron yatang eksena ngayon nga parang questionable sabi ng uyab ko. Bakit? Ano yun? Bakit hindi mo ako binilhan ng drink samantala yung kaibigan nating babae, tinanong mo kung anong gusto niyang iinumin, tapos binili mo, binigay mo pa sa kanya, tapos nilaktawan mo lang ako, as in you skip me because I was there and there and there, and you skip me, ganon. Sabi kong ganon. Sabi niya, kasi akala ko kasi hindi ka iinom kasi nga hindi ka naman lumalabas parati ka namang nag-aaral. So, ngayon, kaya hindi kita tinatanong kung anong inumin mo yung alcohol kasi alam ko hindi ka umiinom ng alcohol kaya hindi kita tinatanong. 'Di ba meron kang orange juice diyan? Sabi ko, oo nga naman. So, ayan, nakalusot. Lusot, 'di ba? Pero meron akong question, yung pala, nung I realize na, and later on, na-realize na kung red flag na pala yun. So, nakalusot siya, as in, nakalusot siya, kasi totoo naman nga, hindi naman ako umiinom. Talaga naman, hindi ako umiinom. So, baka ganun nga. So, yun, kalusot siya. Pero, after ng 1 week lang yata, a few days, so, nakita ko yung silang dalawa, ang uyab na ako, at saka yung friend naming babae, na magkasama talaga. As in na magkasama na naabutan ko sila sa store, nagkasama. Sabi ko, wow, kayo lang talagang dala. Anong ginawa nyo doon? Bakit talagang nandito ka? Akala ko nag-aaral ka. Tapos sabi ng uyab ko, ay wala na ako. Tapos na ako sa pag-aaral. Tapos na rin siya. So ngayon nag-decide kami dito ng mag-grocery, ganun. Mag-shop lang, bibili ng ice cream, ganun. So, pero noon, meron na akong hint din nga parang iba na to So, I ignore pa rin. Ignore ko pa rin kasi nga parang wala naman, hindi naman masama. Wala akong nakikitang masama. As in, yung masama talaga nag-holding hands, naghahalikan. Wala akong, para sa akin, yun ang talagang termination na yun. Kung makikita ko yung terminate na talaga yun. Kung wala pa akong nakikitang mga ganyan na talaga na mga eksena, that means baliwala ko pa, ignore ko pa yan. So, wala naman ako nakikitang mga so na-ignore ko pa talaga yon. Hanggang nalalaman ko na nga nabuntis na yung babae. Hindi ba? So, nalalaman ko na nga huminto ng pag-aaral yung babae kasi nabuntis na. Before ko pa yan nalalaman, nakikita ko yan sa aking uyab na lalaki na parang nalungkot siya all the time. Tapos, parang sumisigaw pa kung tatanungin ko. Sumisigaw pa. Sabi ko, nag-change talaga. So, ngayon, hindi pa rin siya talaga nagsasabi nga meron palang nangyari talaga. Nalaman ko yan sa friend of a friend namin. Hindi pa rin dapat ako maniwala. Pero, ayun, sinusumbatan ko na yung babae. Kinukumpronta ko na yung babae kasi classmate lang din eh. Hindi naman classmates, schoolmates lang.
So, kinukumpronta ko na talaga. Sabi niya, oo, nanghingi siya ng patawad sa akin. Sabi niya, mag-quit na raw siya kasi nahihiya siya. Tapos, yung jowa ko raw, magsusupport lang daw sa kanyang pagbubuntis. Sabi ko, wag na, hindi na yan magsusupport, talagang pupunta na yan sa'yo dahil ayaw ko na sa kanya. Sabi niya, ha? Sabi niya ganun ko, oo, ayaw ko na. Ayaw ko na sa kanya kasi alam mo, nagtitiwala ako sa inyong dalawa dahil friends din kita, di ba? Tapos, yung uyab ko, nagtiwala ako sa kanya kasi mabait naman talaga siya. Yun pala, ano lang pala yun. Behind the curtains, grabe pala, sabi ko ganun. Tapos niloloko niya talaga ako. Tapos, akala mo ba, kung manghihingi siya ng patawad sa akin, papatawarin ko siya? Yes, papatawarin ko siya. Pero it doesn't mean nga hindi ko siya pakawalan. Sabi ko, pakawalan ko siya, iiwanan ko siya, sa iyo na siya. So, huwag kang mag-alala, huwag ka nang manghingi ng suporta sa kanya kasi sa iyo na siya 100%. Ayaw ko na sa kanya. Tapos yun, umiiyak yung aking friend na babae. Tapos sabi ko sa kanya, hindi na tayo friends kasi I don't want friend like that. I cannot trust you. Sabi ko sa kanya, gusto ko na magiging kaibigan ko ay kailangan kong makapagtiwalaan, hindi yung susunggaban ako sa behind my back. So, ayaw ko sa inyo. So, yun ang nangyari. Kaya ito ang masasabi ko sa aking personal. Sana kayo ngayon, yung mga tao, mga younger people dyan, babae or lalaki, wag nyong i-ignore ang mga red flags. Kasi yung mga sign ng mga red flags na yan, kung talagang if you want to view it focus, tapos intindihin mo ang nangyari, talaga namang merong laman yung red flags na yon. So, maganda talaga pag malalaman mo na agad-agad kaysa later on. Dahil pag sa later on na, talagang galit ka na. As in, nagagalit ka na kasi parang ilang taon or ilang how many months or how many years kang niluluko sa kanya, doon ka magagalit. Magagalit talaga. Kaya, much better na kung meron kayong feelings, kasi ang feelings, guys, parang red flags na rin yun, nagsasabi, hey, merong nangyari. Kaya yung feelings talaga, your own feelings, kung meron kayong feelings na ganito, may nangyari or there's something wrong, you better just find it out. Kasi yung feelings mo, literally, that is true. Like, there is something. Kaya wag mong i-ignore ang feelings mo. Kung may nafe-feel ka sa imuhang relasyon, kailangan mo talagang bibigyan mo ng time, ifo-focus mo, focus it, inspection it, titingnan mo talaga kung totoo ba yung gut feelings mo, ganon. Tapos yung mga sinasabi ng friend mo, wag mong i-ignore, bagkus ikaw mismo ang maghanap ng paraan kung makikita ka ng pruweba. Find out what is the evidence, but it doesn't mean nga you ignore your friend kasi yung friends mo hindi din yan masasabi, lalo na kung friends mo ay mabait sa iyo, hindi yan magsasabi kung hindi din niya nakikita ang mga red flags doon. So, wag nyong i-ignore, wag i-ignore. Meron tayong sinasabi nga, ignore that. Yes, there's something that we can ignore. Yung mga toxic people, ignore them. Ignore these toxic people. It will just stress you. Diba? It's just making you stress. So, ignore them. Pero itong relationship nyo, wag nyong i-ignore. Kung meron kayong feelings nga may nangyari na sa juwan mo, nangangaliwa na pala sa'yo, tapos ini-ignore mo pa lang dahil hindi mo pa talaga nakikita. Wag yung to see is to believe. Kasi pag once nga ignore mo lang, later on mo malalaman, doon mo talaga magbuhos ang galit mo dahil isipin mo ilang taon, ilang buwan mo akong niluloko. Bakit ganun? So doon ka magalit. Unlike nga kung nalalaman mo agad-agad yung mga red flags, nalalaman mo at least
ma-break up mo agad-agad. Walang masyadong damage nga nangyari kasi nalalaman mo agad-agad, di ba? So, yan ang masasabi ko. Yun ang masasabi ko sa nagtanong sa akin nga. I'm gonna share a little bit of my experience when I was younger. This is just when I was younger. Now I'm old. I got so much experience. I'm gonna tell you later on, but not so much kasi I'm the kind of person that I don't really talk about personal life. So, anyway, yes, yan lang nung college pa ako. Ang aking masasabi sa inyo mga younger people ngayon, kung nandoon kayo sa mga relationship, huwag nyong i-ignore ang gut feelings nyo. Especially talaga kung meron ng friends na close mo nga nagsasabi nga meron ganitong ganyan. Check out mo talaga para malalaman mo agad-agad. Okay? So, thank you so much. And if you feel or if you think that this video can help another person to enlighten them, especially sa kanilang mga relasyon, so share mo ito sa kanila. Thank you so much. And you can share it to your Facebook also if you have a Facebook. If you have lots of social media, you can share this video about relationship. Thank you so much and I'll see you in my next video. Bye-bye.